Congratulations, Jane Mendoza. You've been accepted into the Winthrop Corporation. Hindi ko mapigilan ng mapangiti habang nakatitig sa email na ilang beses ko nang binasa. Sa wakas, sa lahat ng aplikasyong ipinasa ko, interview na pinuntahan, at panalangin tuwing gabi, ito na ang sagot. Tinakpan ko ang aking bibig sa sobrang tuwa, pero hindi ko napigilan ang maliit na sigaw na kilig na lumabas sa boses ko. Tumingin ako sa paligid ng silid at hinanap si Hana. Hana! Sigaw ko. Halos matapilok sa pagmamadaling tumayo. Natanggap ako sa Winthrop! Nagtitilian kaming dalawa na parang mga teenager na nanalo sa raffle. Mahigpit ang yakap ni Hana sa akin, habang pareho kaming tumatawa at umiiyak sa tuwa. Alam kong kaya mo talaga eh! Sabi ni Hana, nangingilid ang luha sa mata. Sabi ko na nga ba? Kinagabihan, nagkayayaan kaming lumabas sa isang maliit ngunit masayang bar sa downtown. Nagtutoast kami para sa bagong simula. Habang umiinom ng margarita, tinanaw ko ang mga ilaw sa kisame, para mga bituin na nakasabit sa madilim na kalangitan. Para sa Winthrop, sabi ko at itinaas ang baso ko. Para sa'yo, sagot ni Hana at sabay kaming tumawa. Dinig ang halakhakan sa gitna ng tugtuging jazz sa background. Ilang oras pang lumipas habang tumatawa ko sa isang kwento ni Hana tungkol sa date nitong palpak. Isang boses ang sumingit sa usapan namin. Pamilyar, malamig, at matalim ang boses na iyon. Well, ani Natasha habang papalapit. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Fancy bar for someone like you. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Narinig ni Hana ang tono ng pananalita ni Natasha at agad na palingon at naging alerto. Si Natasha, ang stepsister kong matagal nang may galit sa akin. Simula nang mamatay ang aking ama, palaging nagkakaroon ng away sa pagitan namin ng stepmother at stepsister ko. Suot ni Natasha ang paborito nitong designer dress at may ngiting nakakaloko habang hawak ang baso ng wine. Tumayo ito sa tabi ng mesa namin na parang inaangkin ang buong espasyo. Bakit may witch dito? Bulong na tanong ni Hana. Mukhang naligaw at nahiwalay sa mga kalahi niya. Bulong na sagot ko, habang pinipigilan ko na hindi matawa. Bakit ka nandito? Naka-jackpot ka ba sa raffle or something? Sabay tawa. Tila ba sinasadya talaga niyang saktan ako sa harap ng ibang tao. Parang natapakan ng pride ko pero hindi na ako ang dating Jane na tatahi-tahimik lang. Hindi ngayong may napatunayan na siya sa sarili. Hindi raffle. Natanggap ako sa Winthrop Corporation today. Kaya kami nagse-celebrate. Pagmamalaki kong sambit. Well. Look who finally got herself a job. Sagot nito sa wakas. May pilit na ngiti. Good for you, I guess. Pero good luck. Hindi basta-basta ang mundo roon. What do you mean? Tanong ko. Winthrop, huh? Dagdag ni Natasha. Tumikim ng wine. Sana naman hindi ka lang taga-mop ng floor doon. Natasha, ani ko, pinakakalma ang sarili. Wala akong panahon para sa pangmamalait mo. Relax, sambit ni Natasha. Nakatingin kay Hana. I'm just saying hi, pero seriously Jane, congrats. Akala ko habang buhay ka ng stocks sa pagiging jobless. Napatingin si Hana sa akin na halatang naiinis na, pero hindi ito kumibo. Alam ni Hana na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, pero ayokong sirain ang gabing to para lang makipagbangayan. Thanks for your kind words. Sarkastikong tugon. Halos mapait ang ngiti ko. But if you'll excuse us, we're celebrating something real tonight. Natahimik si Natasha at tila walang maisagot. Pero nakita kong bahagyang kibot ng panga niya. Isang saglit na pagkairita na hindi niya agad na itago. Ilang segundo pa'y tumalikod siya. Parang walang nangyari. Tulad ng dati, laging umaalis si Natasha na may pride. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam ko.
Habang itinutuloy kong inumin ko, ramdam ko na parabang tumaas ang confidence ko. Hindi na gaya dati kung saan ako ang natutuliro sa presensya niya. Ngayon, kaya ko nang tumayo sa harap ng kahit na sino. Kahit pa kay Natasha. Napataas ang kilay ni Natasha pero ngumiti lang ito ng mapanukso. Sure, enjoy it while it lasts. Tila makahulugang sambit nito. At tuloy ang umalis si Natasha. Saglit na katahimikan ang bumalot sa amin. Pero si Hana ang unang bumasag nito. She's still a witch. Bulong niya sabay irap. But screw her. You got in, Jane. That's what matters. Tumango ako at mahigpit na hinawakan ng baso ko. Oo, nandyan pa rin ang mga taong gustong sirain ako. Pero ngayon, mas matibay na ako at hindi ko hahayaang maulit ang dati. Let's drink to that! Sambit ko. Sabay taas muli ng baso habang nakangiti kami. Ngunit ilang sandali lang ay bumalik si Natasha na may dalang isang baso na may lamang cocktail at iniabot sa akin. Okay, Jane. This is for both of you. Congratulations! Sambit ni Natasha. Nagkatinginan kami ni Hana. At hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Napakibit balikat si Hana na parabang sinasabi niya na ako ang bahalang magdesisyon. Napatango na lamang ako kay Natasha at tinanggap ang baso at nag-toast kami ni Natasha. Enjoy! Sigaw ni Natasha bago ito umalis. Natawa na lamang kami ni Hana at hindi na siya muling pinansin pa. May sumunod pa kaming tawanan ni Hana. May ilang kwentuhan tungkol sa mga plano ko sa Winthrop. Pero habang lumilipas ang minuto, unti-unti akong nakakaramdam ng kakaiba. Parang may gumapang na init sa katawan ko. Masyadong mainit kahit malamig ang bar. Bumibilis ang tibok ng puso ko at parang unti-unting lumalabo ang paligid ko. Hana! Bulong ko at pilit pinakakalma ang sarili. Parang may mali. Agad na humarap si Hana sa akin. Kita sa mukha niya ang pagkabigla. Jane? Tanong niya habang hinahawakan ang braso ko. Anong nararamdaman mo? Ha? Okay ka lang ba? Pilit akong ngumiti pero pakiramdam ko. Parang gumuguhit ang mga ilaw sa paligid. I don't know. Parang iba yung tama. Namumungay na ang mga mata ko. Ramdam ko ang pawis sa batok at likod ko. Kahit na malamig naman ang aircon. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng epekto lang ng alak. Mula sa hindi kalayuan, nakita ko si Natasha. Nakasandal siya sa bar counter. Hawak ang sariling inumin. Nakatitig sa akin. At doon ko nakita ang ngiti niya. Hindi ngiti ng kasiyahan, kung hindi ng tagumpay. Isang ngiting may halong poot. Isang ngiting hindi mapagkakatiwalaan. That's when I thought she put something in my drink. She may have put something on. Let's see how far your new beginning will go. Basa ko sa pagbukas ng labi ni Natasha. Napasandal ako kay Hana. Halos hindi na ako makalakad ng diretsyo. Nahihilo na ako. Mabilis. Parang biglang sumadsad ang mundo ko. Hana, tulungan mo ko. Mahina akong sambit. Halos pabulong. Nagpanik ang mukha ni Hana pero naramdaman ko ang braso niya na mahigpit na sumuporta sa akin. Jane! Jane! Hoy, huwag kang bibitaw ah. Halos hindi ko na marinig ang boses ni Hana. Parang tinatangay ng hangin. Parang nag-e-echo ang mga boses sa paligid ko. Naramdaman ko na lang ang panginginig ng aking katawan. Ang bigat ng ulo ko na hindi ko na maitaas. Hindi ko na rin alam kung bukas pa ang mga mata ko o pilit na lang na nakapikit sa dilim. Sandali lang, Jane. Hahanap ako ng tulong ha. Huwag kang pipikit. Sigaw ni Hana. Nanginginig ang tinig. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihing oo. Sige, bilisan mo. Pero wala nang lumalabas na salita mula sa bibig ko. Hindi ko na makontrol ang sarili kong katawan. Para akong na-stuck sa pagitan ng pagkatulog at pagkagising. Lumulutang sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Narinig ko ang tunog ng upuang nausog ni Hana. Ramdam ko ang pag-alis ng init ng katawan niya sa tabi ko at pagkatapos ay ako na lang.
Mag-isa na akong naiwan sa lamesa. Lahat ng tunog ay malalakas. Tunog ng basag na bote, tawa, kantang wala sa tono. Lahat ay parang sumasabog na sa tenga ko. At sa gitna ng pagkahilo ko ay may lumapit. Isang anino, isang presensya. Sa paningin kong malabo na, naaninag kong isang lalaking matangkad. Hindi ko siya kilala. Wala akong nararamdamang seguridad sa presensya niya. Yumuko siya sa akin. Nakangiti ito na tila may binabalak na hindi maganda. Hi miss, okay ka lang ba? Mukhang kailangan mo ng kasama. Gusto kong ipikit ang mata ko at mawala na lang. Pero kailangan kong pilitin ang sarili kong magsalita. Kahit pa wala ng lakas ang boses ko. No, I'm fine. Tugon ko. Hindi siya umalis. Sa halip, mas lalo siyang lumapit. Ramdam kong bigat ng katawan niya sa tabi ko. At sunod kong naramdaman ay ang kamay niyang lumapat sa hita ko. Nanindig ang balahibo ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Para akong nakalubog sa kumunoy. Hindi ko na alam kung mas umiikot ang paligid ko o ako lang. Don't worry. Bulong niya sa akin. Malambing pero may tinatagong lagim. I'll take care of you. Sayang naman ang gabi, di ba? No! Sumisigaw na ang utak ko pero ang katawan ko, parang hindi marinig yon. Pumalag ako. Tinagilid ang katawan ko. Pilit na inilayo ang hita ko mula sa kamay niya. Ang mahina kong kamay ay halos walang epekto nang subukan kong itulak siya. No! Mahinang bulong ko. Nanginginig ang tinig. Wag! Pero parang wala siyang pakialam. Tuloy lang ang ngiti niya. Parang sanay na sanay. Naramdaman ko ang kamay niya. Papalapit sa ilalim ng palda ko. Parang wala na akong silbi kung hindi maging biktima sa gabing ito. Gusto ko nang sumigaw. Gusto kong tumayo pero hindi ako makagalaw. Tulong! Hana, nasaan ka na? Sambit ko sa aking isipan. Habang patuloy akong nilalamon ng init at panghihina, naramdaman ko ang malamig na presensya ng panganib na lalong lumalapit. Ang lalaking yon, ang manyakis, mas lalo pang idinikit ang sarili sa akin. Gusto ko sanang sumigaw, tumakbo pero wala namang tumutugon sa katawan ko. Para akong natrap. At sa mismong sandaling yon, isang kamay ang mahigpit na humawak sa balikat ng lalaki. Mabilis, may bigat, at intensyon. Narinig kong isang boses. Malalim, malamig, at matalimang tono. Bitawan mo siya. Nagulat ang lalaki. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang mabilis na paglingon. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa likod niya. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil sa dilim at sa mga ilaw ng bar. Pero ramdam ko ang bagsik ng presensya niya. Isang mabilis na suntok ang dumapo sa pisngi ng manyakis. Bumagsak ito sa sahig. May narinig akong lagabog, pero hindi ko alam kung yun ay sa sahig o sa dibdib ko. Nanginginig ako. Hindi lang sa epekto ng gamot kung hindi sa kabuuan ng nangyayari. Pagkatapos ng ilang segundo, bumaling ang estrangherong lalaki sa akin. Mabilis pero maingat ang kanyang kilos. Inalalayan niya ako. Inilapit ang sarili habang halos dumikit na ang noo ko sa mesa. Ramdam ko ang hingal ko. Pawis na parang ulan sa balat. At ang panginginig ng katawan kong hindi malaman kung ito ba'y takot o epekto ng kung anumang nilagay sa inumin ko. You're okay now. Bulong niya habang tinutulungan akong tumayo. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero kahit malabo ang lahat, ramdam ko ang kamay niya sa likod ko. Mainit, matatag, may kung anong pakiramdam ng proteksyon. Parang bigla akong may sandigan, kahit naman hindi ko siya kilala. Don't touch me, bulong ko, pilit na ginagamit ang natitirang lakas. Hindi kita sasaktan, sagot niya, banayad pero diretsyo. Pero kailangan kang mailayo rito. Hindi na ako nakasagot. Pakiramdam ko'y bawat hingay lumiliyo sa loob ng dibdib ko. Ramdam ko na ang init ay kumakalat sa balat ko.
tumitibok sa pagitan ng hita ko at nagpapalabo ng katinuan. Sinubukan kong kumapit kahit konti lang at sa aking huling lakas, nahawakan ko ang laylayan ng coat niya. Please, mahina akong pakikiusap. Halos hindi na marinig. Help me. I need you. Oh woman, wala ka sa sarili mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Please, I think that's the only way para maibsan ang init ng katawan ko. Napailing ang lalaki. You're hard to resist. Nagtitimping sambit ng lalaki. Binuhat ako nito at naramdaman ko na lamang nang lumapat ang likod ko sa malambot na kama. Don't worry, pananagutan kita. Sambit ng lalaki bago ko nito halikan. Hanggang sa kapwa kami nilamon ng init ng aming katawan. Kinabukasan, pagdilat ng mga mata ko, agad akong sinalubong na matinding sakit ng ulo. Parang may humihila sa loob ng utak ko. Mabigat, parang alo ng pagkalito. Dumaan ang isang malalim na buntong hininga sa dibdib ko habang dahan-dahan akong bumabangon. Hindi ko agad naisip kung nasan ako. Ang paligid ay hindi pamilyar. Maluwang ang silid, elegante. May mga kurtinang putit malalambot na sumasayaw sa hangin. At ang araw ay banayad na pumapasok sa mga salamin ng bintana. Isang hotel room. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Nang igalaw kong ulo ko pakanan, nakita ko siya. Ang lalaki, ang estranghero, ang tumulong sa akin kagabi. Nasa gilid ko siya, natutulog, nakahiga sa tabi ko. Maayos ang higa, tila kampante. Napalunok ako. Hindi ako makagalaw ng ilang segundo. Napatitig lang ako sa kanya. Umaasang baka gumising siya at bigyan ako ng mga kasagutang pinipilit kong tandaan. Pero hindi. Tahimik lang siya. At ako, parang sinampal ng realidad. Dahan-dahan akong umiwas. Bahagya akong umurong mula sa pagkakahiga. Pilit sinusuri ang sarili ko. Ang pakiramdam ng balat ko. Ang ayos ng damit. Ang lahat. Ang suot ko'y magulo. Ang damit kong yun ay hindi na pareho. Bahagyang nakataas ang damit ko sa tagiliran. Ang strap ng bra ko ay hindi nasa tamang lugar. Wala akong matandaan na eksaktong nangyari. Basta, mainit, malabo, malabo ang lahat. Pumikit ako ng mariin. Anong nangyari kagabi? Tinangka kong buuin ang mga piraso. Ang bar, si Hana, ang inumin, ang lalaking sumubok bastusin ako at siya, ang estranghero. Naalala ko ang pagkakabig ko sa coat niya, ang init ng katawan ko, ang hindi mapigilang reaksyon ko. Pero pagkatapos nun, wala, blanko. At ngayon nandito ako, sa kama, sa tabi ng isang lalaking hindi ko kilala. Bigla akong nanginig. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa hiya o sa isang pinipigilang sigaw na gustong kumawala mula sa loob ko. Ang sarili kong utak ay kalaban ko. Hindi ko matiyak kung ako ba'y biktima o may kasalanan din sa nangyari. Napakabilis na mga eksena sa isip ko, pero wala ni isang malinaw. Mabilis akong tumayo. Halos mapalakas ang paghinga ko habang pinupulot ang bag na nasa tabi ng kama. Hindi ko siya kayang tignan. Hindi ko kayang humarap. Gusto kong mawala. Gusto kong lumayo. Goodness, what happened? Mahinang bulong ko habang inaayos ang sarili. Hindi ko na sinubukang sagutin ang tanong na yon. Wala pa akong lakas para harapin ang katotohanan o ang anumang totoo sa pagitan naming dalawa. Naglakad ako papunta sa pinto. Nanginginig ang mga daliri ko habang isinusuksok ang paa sa sapatos. Hindi ko na inintindi kung maayos pa ba ang suot ko. Basta't makalabas lang ako rito. Ang pakiramdam ko ay parang isa akong multo na sinusubukang umiwas sa liwanag. Pagbukas ko ng pinto, agad akong lumabas. Pinilit kong huwag lumingon. Dumiretso ako sa elevator at pagkarating sa lobby, hindi ako huminto. Wala akong pakialam kung may mga matang nakatingin. Ang mahalaga, makalayo ako. Paglabas ko ng hotel, parang bigla akong nilamon ng hangin. Agad akong sumakay sa taxi.
Binuksan ang pinto at pumasok. Doon ko lang naramdaman ng kabuuan ng pangyayari. Nawala talaga akong kontrol kagabi. At ngayon, hindi ko alam kung kanino ko ito dapat isumbat. Sa kanya ba? O sa sarili ko? Sana hindi ko na siya makita pa. Dumating na ang araw ng unang araw ko sa kumpanya. Sa kabila ng kaguluhan sa isip ko, kailangan kong kumilos. Kailangan kong magpatuloy. Maaga pa lang ay gising na ako. Hindi ako makatulog ng maayos. At kahit paulit-ulit akong naligo, hindi maalis sa balat ko ang bigat ng nakaraang gabi. Habang nagsusukli ako sa harap ng salamin, pinilit kong ngumiti. Kailangan kong magmukhang maayos. Kailangan kong maging Jane. Yung Jane na matalino, kalmado at profesional. Pero sa ilalim ng bestidang suot ko, hindi ko maikakaila ang kirot sa maselang bahagi ng katawan ko. Bawat hakbang ay may bahagyang kirot. Parang paalala ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Napakagatlabi ako habang inaabot ang aking bag. Kaya ko to. Bulong ko sa sarili. Kahit ang dibdib ko'y puno ng kabat pag-aalinlangan. Pagdating sa opisina, agad akong sinalubong ng receptionist ng mga ngiting profesional at ng bagong mundo na pilit kong pinapasok. Hi, Miss Jane Santiago? Welcome, dito po ang orientation room. Ngumiti ako, bahagyang yumuko. Thank you. Sagot ko, mahinahon, maingat. Ang boses ko'y tila kabado pero pinilit kong gawing normal. Habang naglalakad ako sa hallway, ramdam ko ang bawat hakbang. Napahinto ako sandali sa harap ng elevator. Huminga ng malalim. Hindi ngayon, hindi dito. Pumasok ako sa conference room kung saan nakaupo na ang ilang empleyado. Lahat sila'y tila masaya, nagtatawanan, nagkakakilanlan. Ako, umupo sa sulok, tahimik, nagpakilala ng maiksi, nagpakitang interesado. Pero ang totoo'y halos wala akong marinig. At habang tumatakbo ang orientation at ipinapaliwanag ng HR ang benefits at kultura ng kumpanya, ang isipan ko'y lumilipad sa pagitan ng takot, hiya at galit na hindi ko pa maiproseso. Nang pumasok ang isang matangkad na lalaki sa conference room, sabay-sabay na tumayo ang mga bagong empleyado. May mga bulungan. May mga kilig sa mga mata ng ibang babae. Siya yun. Bulong ng isa sa kanan ko. Ang CEO natin. Si Zeus Winthrop. Ngunit para sa akin, huminto ang mundo. Siya? Diyos mio. Siya yun. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi lang dahil sa tindig o sa mapanuring titig na tila may laging sinusukat. Kung hindi dahil sa markang yun sa liig niya. Isang mapulang chikinini na bahagyang matatabunan ng kwelyo ng mamahaling long sleeves niya. Pero hindi maitatago. Ako ang may gawa nun. Ako! Bigla akong nanginig. Parang bumalik ang lahat sa isang iglap. Ang apoy sa katawan ko. Ang mga salitang binitawan niya sa gitna ng deliryo ko. Stay with me. At ngayon, narito siya. Ilang hakbang lang ang layo sa akin. Walang bahid ng pagkilala sa mga mata. Nakatitig siya sa buong grupo habang nagsasalita. Welcome to Winthrop Corporation. We're not just building systems, we're building legacies. Wala ni isang kilo sa nagpakita na naaalala niya ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang mga kamay ko'y malamig. Bakit hindi niya ako makilala? O baka nagkukunwari siya? Mas nakakatakot isipin ng alinman sa dalawa. Tumigil siya sa gitna ng room. Naglakad ng marahan habang kinakausap kami. Tumapat siya mismo sa harap ko. Saglit na tumingin sa mga mata. Walang pagbabago sa mukha niya. Wala. Pero ako'y halos mabasag sa loob. Miss? Aninag sa boses niyang authority. Pero kalmado ito. Tumango siya sa akin. You okay? Napatango ako. Bahagya lang. Yes, sir. Napalingon siya sa iba. Nagpatuloy sa paliwanag. Parang walang kahit anong koneksyon sa pagitan naming dalawa. Pero ako, halos hindi na makahinga.
Ang buong katawan ko'y naninigas habang patuloy kong iniisip, paano? Paano niya ako nakalimutan? O pinili niyang huwag alalahanin? Zeus' point of view. Alam ko. Sa bawat hakbang ko papasok sa conference room, pilit kong pinananatiling kalmadong ekspresyon ko. Wala dapat makahalata, lalo na siya. The woman I spent the night with. Nang itaas ko ang tingin at nakita ko siyang nakaupo sa gitna ng grupo ng mga bagong empleyado. Muntik akong mapatigil, ngunit sanay na akong magtago. Ilang taon ko nang bihasa sa corporate facade, kaya kahit pa sumikdo ang dibdib ko, walang makikitang senyales sa mukha ko. She's here, and I know her. Kilala ko ang bawat hibla ng buhok niya, ang kurbada ng kanyang balikat, ang nanginginig niyang mga daliri nung gabing yun. Hindi ako nagkakamali. Ang chikinining sa leeg ko, ikinukubli ko man sa ilalim ng aking kwelyo. Ramdam ko pa rin ang lagda niya sa balat ko. Bawat marka ng gabing yun, hindi ko makakalimutan. Pero hindi ako nagsalita. Bakit? Dahil kung sasabihin ko sa kanya na kilala ko siya, baka layuan niya ako. Baka hindi na siya muling pumasok sa opisina o lumingon kahit minsan. Nakita ko ang takot sa mga mata niya kaninang tumama ang tingin namin. Nakita ko kung paano siya napatigil sa paghinga. And I hated it, na akong dahilan ng kaba na yun. Gusto ko siyang makilala, hindi bilang isang babae sa isang gabing puno ng pagkabulag at sakit. Gusto kong makilala si Jane, ang totoo niyang sarili. Gusto kong alamin kung paano siya tumawa, kung paano siya magalit, kung anong pangarap niya. Gusto kong lumapit pero hindi bilang lalaking nakaalalay sa kanya sa gitna ng deliryong gabi, kundi bilang taong nakatingin sa kanya ngayon. Dahil kung may totoong ang may tadhana, siguro't pinabalik siya sa mundo ko para tuluyang hindi na lumayo. Pinatawag ko siya sa opisina ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang gawin to pero hindi ko kayang makita siyang magtangkang tumakas mula sa mga mata ko. Ang mga mata ni Jane ay may ibang klaseng sigla. Isang katangian na hindi ko kayang palampasin. Kaya't nagdesisyon ako. Pumunta ako sa HR at agad kong inilipat ang kanyang pangalan sa aking listahan. Hindi ko kayang pagtakpan pang nararamdaman ko. Kung hindi ko siya makikilala bilang isang empleyado sa departamento ng HR, siguro makikilala ko siya bilang isang sekretarya ko ng personal. Nang marinig ko ang mga hakbang ni Jane, naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko ngunit pinilit kong maging kalmado. Nang pumasok siya, ang mga mata niya'y naglalaman ng kalituhan. Nang makita ko ang mga ito, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Walang salita, wala ni isang galak o kasiyahan sa kanyang mga mata. Siguro'y natatakot siya. Marahil hindi lang sa magiging reaksyon ng ibang tao kung hindi, pati sa reaksyon ko. "Huwag kang mag-alala, Jane," sabi ko. At tumayo saka naglakad papunta sa kanyang harapan. "Gusto ko lang makausap ka." "Ano pong ibig niyong sabihin, sir?" "I have a proposition for you," sabi ko. Tumayo ng tuwid. Ngunit hindi ko kayang ipakita ang lahat ng nararamdaman ko sa loob. "Hindi kita inilagay sa HR department, Jane. I want you to be my personal secretary." Napansin ko ang gulat sa kanyang mga mata, pero hindi ko alintana. Alam kong hindi ito madali para sa kanya. Ang mga alalahanin, ang mga takot, at ang hindi pag-alam kung anong mangyayari sa hinaharap ay malinaw na nasusulat sa kanyang mukha. Ngunit hindi ako magpapatalo. Hindi ko na kayang maghintay pa. "Why?" tanong niya. Ang isang kilay ay bahagyang itinaas, ngunit may bakas ng kalituhan sa kanyang boses. "Because I need someone I can trust, and I think you're that person." Sinabi ko yun ng tapat ngunit hindi ko matanggal ang init na nararamdaman ko. Hindi lang siya isang empleyada. Siya ay isang bagay na mas mahalaga sa akin. "I need you close to me," sambit ko pa sa isip. At doon, habang nakatingin kami sa isa't isa, alam kong may mali sa aking desisyon. Ngunit hindi ko na kayang balikan ang lahat. Si Jane, siyang dahilan kung bakit hindi ko kayang alisin ang tingin ko sa kanya. Ibinaba ko ang aking tingin at muling tumingin sa kanya. Ang mga mata ko'y puno ng determinasyon. "So, what do you say?" Nakita ko ang pagdadalawang isip sa mukha ni Jane.
Hindi ko siya kayang mawala. Nag-aalangan pa siya, kaya nagdesisyon akong magdagdag ng incentives. Jane, Sabi ko. Tinanaw siya ng matalim at hindi tinatago ang anumang nararamdaman ko. I'm offering you more than just a position here. I'm willing to offer you a generous salary. More than enough for you to live comfortably. I know it's a big decision, but I'm confident you'll make the right one. Habang sinasabi ko yun, hindi ko maiwasang maghintay ng sagot mula sa kanya. Alam ko na may takot ang mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit gusto ko rin na maramdaman niya na hindi lang ako nag-aalok ng trabaho. Nag-aalok ako ng isang pagkakataon para magbago ang lahat para sa kanya. Minsan, ang tamang alok ay hindi lamang nakasalalay sa posisyon, kung hindi sa mga pagkakataon na ibinubukas mo sa isang tao. Gusto ko rin makita kung paano siya magre-react, kung pipiliin niyang tanggapin ang lahat ng ito, o kung iiwas siya dahil sa takot. Alin man sa mga bagay na yon. Think about it, Jane. I won't pressure you. But I do hope you'll consider it seriously. Nakita kong dalawang bagay sa kanyang mga mata. Kalituhan at isang bahagyang pagnanasa. Siguro iniisip niya mga possibilities. Ang mga bagay na matagal na niyang hinahanap. Pumapayag ako, sabi niya. Ang boses na medyo nanginginig ngunit matatag. Wala nang pag-aalinlangan. Ang narinig ko mula sa kanya ay parang isang tagumpay, ngunit hindi ko ipinakita sa kanya ang kasiyahan ko sa mukha. Kailangan niyang malaman na ito ay isang desisyon na mas magaan sa kanyang kalooban, at hindi ko nais na magmukhang nagmamadali ako. Mas gusto ko siyang mas makilala pa, mas matutunan ang mga saloobin at pangarap niya. Good, sagot ko, na may konting pagpapalakas sa boses. I'm glad you agreed. I promise you, I won't make this difficult for you. You're in good hands here. Ngunit sa loob-loob ko, hindi lang yun ang ibig kong sabihin. Alam kong hindi lamang ang trabaho ang mahalaga, kung hindi ang relasyon namin. Si Jane ay hindi isang ordinaryong tao para sa akin. Siya ay higit pa sa isang empleyado. Habang tinitignan ko siya, ang mga mata ni Jane ay nagpapakita ng bahagyang takot, ngunit may kasamang bagong sigla. Sigla na parang nagbukas ng pinto para sa magagandang oportunidad. Hindi ko siya bibiguin. Hindi ko siya hahayaang magsisi sa desisyon niyang ito. Let's get started, sabi ko. Tumayo mula sa aking upuan at tumingin sa kanya. We'll make this work. I'm looking forward to working with you, Jane. Sumunod siya, at sa bawat hakbang na tinatahak namin papunta sa opisina ko, ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Pagpasok ni Jane sa opisina ko, agad niyang napansin ang kaibahan ng atmosphere sa pagitan ng kanyang bagong posisyon. Mas maluwang, mas moderno. Ramdam ko ang kaba sa kanya, kaya't dahan-dahan ko siyang inalalayan upang maging komportable. Take a seat, sabi ko. Itinuturo ang upuan sa harapan ng desk. Umupo siya, iniwasan ang aking tingin. I understand that this is a lot to take in, but I didn't want to pressure her. Alam kong malaki ang pagkakaiba ng mga bagay na ito kumpara sa kung anong iniisip mong trabaho mo. Sabi ko, ang tono ko'y malumanay upang hindi siya mabigla sa bigat ng responsibilidad. Bumuntong hininga si Jane at tumingin sa paligid ng aking opisina bago siya sumagot. It's a bit overwhelming, sagot niya. Ang boses ay medyo mahina. I didn't expect everything to move this fast. Understandable, sagot ko. Tinitigan siya na may pangunawa. But you're here because I believe you can handle it. Hindi lang kita inaalok na maging sekretarya ko. Inaalok ko sa iyo ang pagkakataon na matutunan ang bawat aspeto ng kumpanya. Kasama mo ko sa bawat hakbang. Ang mga mata ni Jane ay kumikislap ng kaunting pagdududa, ngunit hindi siya umiiwas. I can see the hesitation, but I also saw something else. Interest, curiosity. Tumahimik kami sandali habang pinapansin ko ang malalaking dokumento sa mesa ko. Sinadyang pabigla akong nagbukas ng isang folder at nakita niyang nagsisimula ng mag-overwhelm sa dami ng trabaho. Ano po ang mga gagawin ko for today? Tanong niya na medyo naguguluhan. Let's start with some basic tasks, sagot ko
At ngumiti ako ng konti. Don't worry, I'll guide you through it, step by step. Habang pinapaliwanag ko ang mga dapat niyang gawin, napansin ko ang mga tanong sa kanyang mga mata. Hindi ko matiyak kung takot, kaba, o siguro may konting excitement. Pero kahit anong nararamdaman niya, I wanted her to know that she was here because I trusted her abilities. Ang importante, malaman mo na andito ako to help you. Hindi mo kailangang gawing mag-isang lahat. Nakita kong nag-iisip siya. At pagkatapos ng ilang saglit, tumango siya. Okay, sagot niya, kahit na may kaba. Nararamdaman ko ang dahang-dahang pagtanggap sa bagong landas na tinatahak niya. I'll do my best. I smiled at her response. Ang unang hakbang na ginawa niya ay hindi madali. Pero I knew it was only the beginning. I could feel it. Jane was more than just a capable secretary. She was someone I was starting to understand better. Jane's point of view. Habang papauwi ako, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa lahat ng nangyari kanina. Hindi ko matanggap na ako na ngayon ang personal assistant ni Zeus Winthrop. Ang taong yun na hindi ko akalaing makikilala ko ng personal. At lalo na ang taong nakasama ko sa gabing hindi ko matandaan ng buo. Ang mga alaala ng gabing yun ay parang mga piraso ng isang sirang puzzle na hindi ko kayang buuin. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na kayang pigilan pang nararamdaman ko. Agad akong dumaan sa kitchen, kinuha ang isang malamig na inumin at dumiretso sa sala. Hinahanap ko ang tingin ni Hana na agad na nagtanong ng may halong kaba. Jane, what happened? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mo umuwi? Ngumiti ako, pero ramdam kong pag-aalangan sa sarili ko. Hana, guess what? I'm working for Zeus Winthrop. Tumawa ko ng medyo malakas. Parang hindi ko kayang tanggapin ang sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong magtago sa kaligayahan at takot na nararamdaman ko. Hana's eye widened at parang hindi rin makapaniwala sa narinig. Wait, what? You mean, siya yung CEO ng Winthrop Corporation? Jane, that's huge! Hindi ko kayang ikubli ang saya ko, pero nararamdaman ko pa rin ang kabang nangingibabaw sa akin. I know, right? He personally offered me the job. He even asked me to be his assistant instead of being in HR. Hana's excitement seemed to intensify. Pero sa mga mata niya, may mga tanong na naglalaro. I don't get it though. How did this happen? How did you end up as his personal assistant? Nag-angat ako ng kilit, nagpatuloy. I honestly don't know, Hana. 1 minute, I was just there doing my job. And then, he offered it to me right on the spot. Ang weird lang kasi I'm still trying to process it. I paused. At sa loob ng ilang saglit, naalala ko ang gabing yon. Ang kalituhan, ang hindi ko matandaan ng buo. At ang takot na baka maalala niya ang lahat ng nangyari. Pero Hana, there's one thing na hindi ko kayang itago. Sambit ko. At nag-umpisang mag-alinlangan. That night, you know, the night we went out, I think it was him. He is the one who helped me. Nakita kong pagbabago sa mukha ni Hana. Mula sa kaligayahan, naging seryoso ito. Wait, what do you mean? You mean siya yung... Hindi natapos ni Hana ang tanong pero alam ko na ang ibig niyang sabihin. Oo, sabi ko. Ang boses ay medyo mahina. Siya yung nakasama ko nung gabing yun. Pero ang mas nakakagulo, hindi niya ako nakilala. Parang wala siyang maalala. At ako lang yatang nakakaalala sa lahat ng nangyari. Hindi ko kayang tignan ang mga mata ni Hana habang nagsasalita ako. Hana, what if he remembers something? What if he remembers me? What will I do? Nag-isip si Hana sandali at nakita ko sa mukha niyang pag-aalala at pagkabahala. Jane, you have to talk to him about this. Hindi mo kaya pang itago yan sa kanya. Alam ko na medyo mahirap pero hindi pwedeng ikaw lang magdadala ng lahat ng bigat ng nararamdaman mo. I closed my eyes and nodded. Kahit na pakiramdam ko ay parang may bigat na tumitimbang sa dibdib ko.
I don't even know where to start, Hana. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang susunod na hakbang ko sa relasyon namin ni Zeus. Siya ay isang CEO ng isang malaking kumpanya. At ako? Ako'y isang simpleng babae na hindi kayang kontrolin ang mga nangyayari. Ang takot na baka mag-alala siya. O worst, baka magbago ang tingin niya sa akin. Iyon ang tunay na nagpapahirap sa puso ko. Ang gabing yun ay patuloy na bumabalik sa akin. At kahit na masaya ako sa bagong opportunity na ibinigay sa akin ni Zeus, may mga bagay na natatakot akong maalala. At ayoko nang mangyari pa yon. Mabilis na lumipas ang araw. Isang gabi, tahimik ang buong gusali at tanging ang ilaw sa opisina ni Zeus ang bukas. Nakaupo siya sa kanyang leather chair. Hawak ang cellphone habang paulit-ulit binabasa ang mensahe mula sa kanyang ama. Umiiwas ka sa kahit na sinong babae, Zeus. Kapag sinuway mo kami, sisirain namin ang lahat ng pinaghirapan mo. You have a fiancé? Remember that? Napakuyom ng palad si Zeus. Ramdam niya ang bigat ng banta ng kanyang ama. Hindi to basta takot lamang. Ito ay pangakong may kakayahang tuparin ng kanyang mga magulang. Mukhang nalaman ng mga ito ang tungkol kay Jane. Now he needs to protect her. Biglang bumukas ang pinto. Si Jane, hawak ang isang folder. Pumasok nang may ngiti sa labi gaya ng dati. Mr. Winthrop, eto na po yung pinapapirmahan mo. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Napakaganda ni Jane sa gabing yon. She's relaxed and simply beautiful. Jane, hindi mo na kailangang gawin to. Mula bukas, lilipat ka na ng department. Hindi na kita kailangan bilang sekretary. Napakunot ang noo ni Jane. Ano? Bakit? May nagawa po ba akong mali? Wala, pero kailangan kong umiwas. Just stay away from me. Humakbang palapit si Jane. Halatang nasasaktan. Zeus, kung tungkol to sa nangyari sa atin, hindi ko yun ginawang dahilan para habulin ka. Pero wag mo naman akong itulak palayo ng ganito. Humigpit ang pagkakakapit ni Zeus sa lamesa. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin ng totoo na pinoprotektahan niya siya. Pero hindi niya pwedeng ipagsapalaran ng lahat. Lalo na ang kaligtasan ni Jane. Umalis ka na, Jane. I'm sure you've noticed that things are different now. I know you're still adjusting. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Zeus. Ang tingin niya ay parang nakatagos sa kanya. May lalim na hindi kayang iwasan. Yes, Mr. Winthrop. I'm trying my best to catch up. Si Zeus ay bahagyang ngumiti ngunit may lungkot sa mga mata. I appreciate your effort, Jane. But there's one thing I want to be clear about. Nagulat si Jane at napansin niyang parang may bigat ang mga salita ni Zeus. What do you mean? Don't think I don't know how you feel. Sabi ni Zeus at nagkatinginan sila ng mata. But we need to separate work from personal matters. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Jane. Hindi niya alam kung tama bang nararamdaman niyang kabang muli. Napakabigat na mga salita ni Zeus. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita muli si Zeus. You're doing a great job, Jane. But don't let anything outside of work distract you. Focus on what you're here for. Understood, Mr. Winthrop. Tumango siya at pilit pinipigilan na tumulo ang luha. Nagpasalamat si Jane at kahit may mga hindi pagkakaintindihan sa kanyang puso't isipan, pilit niyang pinipigilan ng lahat ng alalahanin. Kinabukasan ay ginawa niyang busy ang sarili niya habang wala pang utos mula kay Zeus na pwede na siyang lumipat. At habang abala siya sa mga papeles sa kanyang lamesa, narinig niya ang tunog ng mataas na heels na naglalakad sa koridor. Lumingon siya at sa pagdungaw ng kanyang mga mata, nakita niyang pumasok si Natasha sa office ni Zeus. Agad siyang napakunot ng noo at naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali. Si Natasha ang nakita niya. Bumuntong hininga si Jane at pilit pinakakalma ang sarili. Nasa labas siya ng opisina kaya mula sa transparent na salamin ng opisina ni Zeus, ay nakita niyang biglang humarap si Zeus kay Natasha at nagbigay ng simpleng ngiti na para bang kilala nila ang isa't isa. Anong relasyon nilang dalawa? Mahinang tanong ni Jane sa sarili.
Ang sakit ng pakiramdam ni Jane. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Si Natasha na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ngayon ay mukhang si Zeus naman ang target nito at balak pa siyang inggitin. Zeus! Anya. Ang tinig niya'y matamis pero may halong panunukso. I missed you so much. How are you? I've been thinking of you lately eh. May pagkamaarte pa ang tinig ni Natasha na may halong pagkakaroon ng kabit na aura sa katawan. Bumilis ang tibok ng puso ni Jane. Alam niyang may something na hindi tama sa sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi niya naman maiwasan na masaktan. Saktong may iaabot pa siyang files kay Zeus na mga oras na yon. Jane, take these files. Utos ni Zeus. Naglakas loob siyang kumatok at pumasok sa opisina nito. Oh, Jane, you're here. Tila nagkunwaring gulat na sambit ni Natasha. I'm sorry, Jane, but it's a family matter. Ang sagot ni Zeus kay Jane na parang gusto nitong ipaintindi ang tungkol sa kanila ni Natasha. Habang si Natasha naman ay hindi na nakontento sa pagiging biktima ng pagkatao ni Jane, ay patuloy na iniinsulto siya. Huwag ka mag-alala, Jane. Ang malinding sabi ni Natasha. I know how hard it must be for you to see your daddy gone. I'm sure you're upset now that you're trying to gain Zeus' attention again. But Zeus is mine. Hindi na nakapagpigil si Jane. Tumayo siya mula sa kanyang desk at tinitigan si Natasha. I'm not here for you, Natasha. And I never wanted any of this. So stop accusing me of things I didn't do. Ngunit hindi pa tapos si Natasha. Ngumisi ito ng may halong inis at pangiinsulto. You're right, Jane. You never wanted this. But you wanted him, didn't you? Now you're just trying to worm your way into his heart like you always do. Daddy's gone, and I've taken over everything now. Don't think Zeus will ever give you the attention you crave for. He has me now. Dahil sa mga salitang yon, parang may matinding sakit na pumasok sa dibdib ni Jane. Ang mga galit na pananalita ni Natasha ay nagpalala sa kalagayan ng kanyang puso. Bawat salitang binibitawan nito ay parang dagger na bumabaon sa kanyang puso. Walang pakundangan at walang kabutihan. Si Zeus naman, sa kabila ng tensyon sa pagitan nilang dalawa ay nanatiling tahimik. Hindi siya kumikibo. Si Jane ay hindi alam kung papaano pa pakakalmahin ang kanyang sarili. Ang mga tanong ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Halata namang tinutokso siya ni Natasha upang pumatol siya. Pinipigilan niya rin na huwag bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. And Zeus saw it. At hindi yun kinakaya ng puso niya. He can't be hurt and lose her like this. Just to be clear, Natasha, we are engaged by our parents. But I'm not yours, Natasha. Lakas loob na paglilinaw ni Zeus. Nagulat siya. Hindi inaasahan ni Jane na magiging ganito ang sagot ni Zeus kay Natasha. Ang mga salitang yun ay parang hangin na dumaan sa katawan ni Jane. At sa isang iglap, parang nawalang bigat na bumabalot sa kanya. Matapos sa mga galit na sulyap at pananalita ni Natasha sa kanya, ay hindi akalain ni Jane na si Zeus mismo ang magsasalita ng ganito. Si Natasha na halatang hindi nakapaghanda sa sagot ni Zeus ay napako sa pwesto. Ang mukha nito'y puno ng inis at hindi makapaniwala sa narinig. What are you saying, Zeus? Ang tanong ni Natasha. Ang tinig nito'y puno ng galit at pagkabigla. We're supposed to be a family now. Don't you get it? I'm your fiancé. Si Zeus na prenteng nakatayo at seryoso ay tumingin kay Natasha at hindi na nag-atubili. I don't care about the engagement. It's something our parents decided for us. But it doesn't mean I belong to you. I'm not yours, Natasha. I never was. Itinutok ni Zeus ang tingin kay Jane na nag-aalangan pa rin sa kanila ng mga nangyayari at ng kanilang palitan ng mga salita. Hindi na nakayanan pa ni Natasha ang mga sinabi ni Zeus. Tumalikod na lamang to na may kasamang malupit na ngisi. We'll see about that, Zeus. Anya, ang tinig ay puno ng puot at inis bago siya tuluyang umalis. Naiwan si Jane at Zeus na magkasama sa opisina.
Ang hangin sa paligid ay puno ng tensyon at hindi masabi ang mga salitang dumadaan sa isip ni Jane. Hindi niya alam kung anong nararamdaman ni Zeus, ngunit ang mga salitang yun ay may malalim na kahulugan. Malinaw sa kanya na ipinararating ni Zeus na siya ay may kalayaan na piliin ang gustong pakasalan at hindi siya obligado na magpatuloy sa kasunduan na ipinagpapalagay ng iba. He's free to choose at sana ay piliin siya nito, kahit sa konting parte lamang. Si Zeus, na nakita niyang tahimik at mas seryoso kesa sa dati ay muling lumapit sa kanya. Jane, bulong niya. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing may ibig sabihin ng mga salitang yon. Hindi mo kailangang mag-alala. At first gusto kong lumayo sa'yo because I wanted to protect you. Pero hindi ko kaya eh. Hindi ko hahayaan na basta kang apakan ni Natasha sa harapan ko. Zeus. Sa harap ni Zeus, nakatayo si Jane. Ang katawan ay nanginginig. Ang puso ay kumakabog. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngunit isang bagay lang ang sigurado. Nagbabago ang lahat. I want us to make it official. Tama ng taguan, Jane. I remember you. I remember what happened to us. Lalong nanlamig si Jane. Hindi niya inaasahan na marinig lahat ng mga sinasabi ni Zeus. Are you free tonight? I guess wala ka namang ibang pupuntahan. Let's have a dinner date. Hindi makapaniwala si Jane sa sinasabi ni Zeus. Dinner date? Ulit niya at hindi maitatago ang gulat sa mukha niya. Nakatingin siya kay Zeus na matamang nagmamasid sa kanya mula sa kanyang mesa. Ikaw at ako? Yeah, sagot ni Zeus. Ang mga labi ay bahagyang ngumiti. Just you and me. Walang business talk. Walang kasamahan sa trabaho. Tayong dalawa lang. Ang boses ni Zeus ay may halong kalokohan at seryosong alok. Parang may ibang ibig sabihin sa likod ng kanyang tanong. Si Jane na parang hindi pa rin nakaka-recover mula sa lahat ng nangyari ay tila nagdadalawang isip. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok sa kaba at kilig. Well, I don't know. Saglit siyang tumahimik. Nag-iisip kung paano sasabihin na hindi siya pwedeng mag-dinner kasama ang CEO niya. Pero napagtanto niyang hindi ito magiging normal kung tatanggi siya. I mean, I'm not sure I can afford a fancy dinner right now. Pabiro niyang sabi na tila may halong takot at kaligayahan. Ngumiti si Zeus at nakita ni Jane ang kilig sa mga mata nito. Don't worry, I'm paying. No budget problems for you. Sige, pumapayag na ako. Nakangiting sambit ni Jane. Habang naglalakad sila papunta sa parking lot, nakita ni Jane ang kanyang sarili na medyo tinamaan ng kaba at excitement. So, nagsimula siya. Nag-aalangan. What do you usually do on your dinner dates? I'm sure you've been on lots of dinner dates. Pilit niyang nilalabanan ng panlalamig niya, kahit na tinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Gusto niya magmukhang kalmado ngunit halatang tensyon sa katawan niya. I don't usually go on a dinner date. I'm just too lazy for that. Pero para sa'yo, here I am. Namulang pisngi ni Jane at hindi niya mapigilang mapangiti. Ah, ganun ba? Tanging tugon niya dahil pakiramdam niya ang haba ng buhok niya. You're blushing. Ang cute mo pala lalo kapag umingiti ka. Lalong nahiya si Jane kahit napatakip siya sa kanyang pisngi at sabay umiwas. Huwag mo na nga akong asarin. Nahihiya ko lalo eh. Sambit pa niya. Okay, sige. Tawagin na lang natin tong hindi date. Sagot ni Zeus. Ang mga matay nag-aalangan. Ito'y isang dinner. No strings attached. Getting to know each other na lang. Biro niya pa na may halong ngiti kaya't nakaramdam ng konting ginhawa si Jane. Habang papunta sila sa restaurant, si Zeus na tila mas relax at komportable ay nagsimulang magbiro. Sa mga unang dinner ko, nagpanggap ako na hindi ko pa alam kung paano kumain gamit ang tamang kutsara at tinidor. Para lang ako magustuhan ng ka-blind date ko. May pagkakataon pa nga na nahulog ako sa harap ng waiter
at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napatawa si Jane. Well, at least hindi ka nagpanggap na pilay o bulag. Yun ang mas mahirap. Biro niya sabay tawa. Sa wakas, ang tensyon na bumabalot sa kanya ay nagsimulang mawala at unti-unti siyang nakakaramdam ng ginhawa. Si Zeus naman hindi nagpatinag, patuloy sa pagpapatawa. Hindi pa, pero malapit na. Magandang pagkakataon din yun eh. Masaya kung hindi ko pa nasusubukan yun. Tumawa siya at si Jane ay hindi na mapigilang mapahagik-hik. Pagdating nila sa restaurant, tinulungan siya mag-alis ng jacket ni Zeus at inihatid siya sa kanilang mesa. Ang paligid ay napakaganda, maliwanag, tahimik at may konting romantic na vibe. Pero si Jane, dahil sa pagiging abala sa mga nangyayari, ay hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Habang nagsimula silang mag-order, si Zeus na ang unang nagsalita. So, tell me about your dream job. Ano ba talagang gusto mong gawin, Jane? Ang tanong na yun ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magkwento ng buo. Well, honestly, hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong maging. Pero gusto ko ng trabaho kung saan makakabuo ko ng mga ideya, makakapagplano at matututo ng mga bagong bagay. Matapos magsalita, napansin niyang si Zeus ay nakikinig ng mabuti at hindi na siya kinakabahan. Magandang sagot, sabi ni Zeus, sabay tapik sa mesa. Gusto ko yun. May plano ka sa buhay at alam mong gusto mong magtagumpay. I like that. At doon nagpatuloy sila sa kwentuhan. Habang kumakain, nagsimula si Zeus magbiro at magbigay ng mga kwento mula sa kanyang kabataan. Si Jane naman, tuloy ang pagtawa at pagpapakita ng interes nang hindi namamalayan ng oras na lumipas. Ang isang gabing puno ng tensyon ay napalitan ng mga simpleng kwento, tawanan at mga usapan na hindi natatapos. Kung ganon, magpaplano tayo ng mas madalas na dinner, sabi ni Zeus nang matapos na silang kumain. Ang mga mata nito ay nagliliwanag na hindi pa kayang tuklasin ni Jane. Si Jane naman ay hindi alam kung paano magre-react, saka ngumiti na lamang. Pwede naman, sagot niya habang binabaybay nila ang pag-alis sa restaurant. Kinabukasan, tahimik ang umaga ni Jane. Kagagising lang niya, nakasuot pa ng oversized shirt at nakatali pa ang buhok sa gulo ng pagkakahiga. Nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Napakunot noo siya. Sino naman to? Wala naman akong inaasahang bisita. Pagkabukas niya ng pinto, muntik na siyang mapaatras. Natasha? Nanlaki ang mga mata ni Jane. Hindi pa rin makapaniwalang nasa harap niya ito dahil hindi naman niya sinabi ang address niya rito. Oh, good! Gising ka na pala. Ani Natasha, habang walang paanyayang pumasok sa apartment. Yung pintuan mo? Cheap? Parang sa mga low-budget Airbnb? Excuse me? Usal ni Jane at pilit hinaharangan ng babae. Pero mabilis itong lumusot papasok na parang may-ari ng buong bahay. Pinagmasdan ni Natasha ang paligid, ang maliit na sofa, ang mumurahing coffee table, at ang mug na may gasgas sa gilid. I see. So this is the lifestyle Zeus is flirting with now. Tumitig siya kay Jane mula ulo hanggang paa. Cute in a stray cat way. Bet niya yata ang rescue missions lately? Bakit ka ba nandito? Tanong ni Jane. Tinatago ang kaba sa likod ng mahinahong tono. Tumigil sa pag-iikot si Natasha. Hinubad ang shades at ibinaba sa mesa ng walang pakialam. I'm here to tell you something simple. Anya, habang dahang-dahang lumalapit. Zeus is mine. We may not be in love, but our parents agreed. And trust me, I always get what I want. Napatawa si Jane kahit halatang tensyon sa kanyang mga mata. Teka lang, hindi ko naman inaagaw si Zeus. Kung galit ka, siya yung kausapin mo, hindi ako. Pero ngumiti si Natasha. Oh, sweetie, hindi mo pa ba napapansin? Hindi si Zeus ang problema. Ikaw. You're the flavor of the week.
At kapag nagsawa na siya, babalik siya sa kung sino ang bagay sa kanya. Kung ako ang flavor of the week, bakit ka nag-aaksaya ng oras dito sa cheap na apartment ko? Balik ni Jane. Ngayon ay nakahalukip-kip na. Pilit hindi nagpapatalo. Napasinghal si Natasha, ngunit hindi nawawala ang elegance niya. Just a step-sister reminder. Stay away from him. Bawat salita ay parang kutsilyong tinutuhog sa hangin. Pagkatapos noon, dinampot niya ang kanyang shades. Naglakad na parang nagiiwan ng cinematic exit at ibinagsak ang pinto ng may diin. Si Jane ay naiwan sa gitna ng sala. Napatingin sa mag niya sa mesa na muntik nang mahulog sa lakas ng pagkakabagsak ng pinto. Napahinga siya ng malalim. Okay, kalma lang. Hindi ito teleserye. Hindi pa. Pero, ang sarap niyang sabunutan. Bulong niya sa sarili. Pero habang tumitibok ang puso niya sa kaba, isang tanong ang hindi niya mapigil isipin. Ano nga ba talaga kami ni Zeus? Simula nang bigla siyang harapin ni Natasha sa apartment. Determinado si Jane na umiwas na kay Zeus. Ayaw niyang masangkot sa anumang drama. Lalo na kung may kinalaman kay Natasha na may lahing war freak. Kaya noong Lunes, pumasok siya sa opisina ng maaga. Umiwas siya sa elevator kapag naroroon si Zeus. Kumakain siya ng lunch sa pantry tuwing wala ito. At kapag may meeting, nakaupo siya sa pinakamalayong sulok. Yung halos abutin na lang niya ang projector remote kesa tignan sa mata ang boss niya. Yun na lang ang tanging magagawa niya dahil una, wala naman silang label. Pero tiyak niyang agad ding napansin yun ni Zeus kaya gumagawa to ng paraan para makuha din ang atensyon niya. Una, bigla siyang ipinatawag para i-check lang daw ang font alignment ng presentation. Seriously? Font? Miss Jane? Seryosong tono ni Zeus habang kunwaring nakatingin sa screen. This area looks distressed. Gusto ko sana ng mas masayang font. Yung may personality. Parang ikaw. Font with personality? Talagang may time pa si Sir magpaka-poetic sa typography ah. Sir, calibre po kaya? Pilit niyang deadma habang nakatitig sa screen at hindi sa matipunong panga ni Zeus na parang may sariling font club. Hindi ako convinced. Baka kailangan ko ng second opinion. Over lunch? Sir, may baon po ako. Ampalaya. Sambit niya sabay tingin sa kanyang lunchbox. Umaasang mawawala ng gana si Zeus. Pero ngumiti lang ito. Ampalaya? Paborito ko yun. Lalo kung galing sa'yo. Wow! May pick-up line na sa lunch menu. Pagkatapos noon, bigla siyang pinadestino ni Zeus sa desk sa labas ng opisina nito. Under the excuse of strategic proximity. May sariling cubicle si Jane dati malapit sa HR department. Pero ngayon, nasa tapat na siya mismo ni Zeus. Para mabilis kang matawag kung kailangan. Anya. At hindi lang basta tawag. Araw-araw, may 17 na urgent task. Nabetadine ang paper cut niya. Ayusin daw ang paperclip collection niya by color. Hanapan siya ng pen that inspires productivity. At isang beses, ipinahanap ang paborito niyang stapler na literal na nasa harap niya. Itong CEO na to, sinusubukan yata akong idikit sa buhay niya. At sa gitna ng kalokohang yon, hindi niya maiwasang mapansin. Kahit gaano siya umiwas, si Zeus ang tipo ng lalaking maghahanap ng paraan para makuha ang atensyon niya at matulungan siya. Gaya ng kung papaano siya natagpuan ng gabing yon. Ngayon, sa bawat kindat ni Zeus, sa bawat fake task na obvious na gawa-gawa lang, unti-unting bumibigay ang kanyang puso, kahit pilit niyang pinapatibay. Hindi niya alam kung anong mas nakakainis. Yung araw-araw siyang tinatawag ni Zeus para sa importanteng bagay na nauuwi sa kung ano-anong asaran. At yung unti-unting napapansin niya kung gaano ito ka-charming kapag hindi ito CEO mode. Minsan, habang nagtatrabaho siya sa labas ng opisina nito,
Lumabas si Zeus na parang bagong gising. Coffee? Tanong nito sabay abot ng mug. Nagulat si Jane. Ikaw ang gumawa? Taste test mo muna. Baka mamaya poison na yan dahil palagi mo akong iniiwasan. Napatawa si Jane. Kung poison yan, at least may cream at sugar. Mas madalas na ang ganitong banter sa kanila. May mga pagkakataon kapag pareho silang late mag-lunch, sabay silang bumababa ng cafe sa ground floor. Isang beses, pinilit siya ni Zeus na mag-order ng double burger. Stress reliever yan. Anya. Paano to nakaka-relieve ng stress? Nakakabilibil ka mo. Pwede kong yakapin yan kung gusto mo. Sagot nito, sabay kindat. Oy, harassment yan ah. Biro ni Jane habang hindi maitago ang ngiti. Hindi lang siya, pati ang mga tao sa opisina. Napapansin ang kakaibang closeness nila. Lalo na nang minsang nahuli sila ni Jerome sa pantry. Nagbibiruan habang sinasandalan ni Zeus ang ref at si Jane naman ay may hawak na plastic spoon na parang espada. Ang dami mong arte, Zeus. Hindi to ice cream scoop. Dessert spoon lang to. Sa kamay mo kasi kahit kutsara, weapon na. Ay sorry, akala ko kasi boss ka, hindi bolero. Sa halip na magalit, tumawa lang si Zeus. At doon niya na na-realize, wala na yung pader sa pagitan nila. Hindi na siya yung simpleng assistant lang. Hindi rin lang siya yung babaeng muntik nang gumuho sa gabing yon. Ngayon, isa na siyang parte ng pang-araw-araw ni Zeus. At ang mas nakakakaba, unti-unti, gusto na rin niyang maging bahagi ng buhay nito. Kahit alam niyang hindi ganun kadali ang lahat, lalo na kung may fiancé pa rin ito. Pero sa bawat ngiti ni Zeus, sa bawat accidental hand touch nila sa table, at sa bawat pabulong nitong, "You look extra cute today," mahirap na talagang umiwas. At baka nga, ayaw na rin talaga niyang umiwas. Gabing-gabi na sa opisina at silang dalawa na lang ang natira. Tahimik na ang buong floor. Tanging ilaw mula sa glass walls ng opisina ni Zeus ang nagbibigay liwanag. Nakatayo si Jane sa harap ng mesa nito. Hawak ang mga papel na kailangang pirmahan. Pero pareho silang hindi kumikibo. Ramdam niya ang tensyon. Parang may iniipon na kidlat sa pagitan nila. I told you, you didn't have to stay late. Mahinang sabi ni Zeus habang pinipirmahan ang huling dokumento. I told you, I don't mind. Sagot ni Jane pero may kaba sa dibdib. Tumayo si Zeus. Mabagal ang galaw. Parang sinasadya. Lumapit ito sa kanya. At bago pa siya makalakad paalis, nasa harap niya na ito. Malapit. Masyadong malapit. Tila tumigil ang mundo niya sa isang iglap. Jane. Bulong nito na halos parang hininga lang. Hindi siya nakakilos. Ang mga mata ni Zeus ay nakatitig lang sa kanya. Matalim pero may halong paglalambing. Tila nag-aalangan itong lumapit, kaya siyang unang gumalaw. Isang iglap ng kabaliwan. Inilapit niya ang labi sa kanya. At doon, tuluyang sumabog ang init. Hinawakan ni Zeus ang kanyang bewang. Marahan sa una pero unti-unting naging mapang-angkin. Ang mga labi nila'y nagtagpo sa isang halik na hindi lang matagal nang nais matikman ulit, kung hindi puno rin ng damdamin, init at pagnanasa. Inangat siya ni Zeus at pinaupo ito sa mesa nito. Hindi inaalis ang halik. Mabilis ang mga hininga nila. Ang mga kamay ay sabik na humahaplos. Naghahanap ng kumpirmasyon na totoo ang sandaling to. Tell me to stop. Bulong ni Zeus sa pagitan ng halik. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinilan niya itong pabalik sa kanyang labi. Don't you dare. Sambit ni Jane. Ang bawat galaw ni Zeus ay may pag-aalaga, ngunit may dalang apoy. Sa bawat haplos at bulong sa kanyang tenga, pakiramdam ni Jane ay siya lang babae sa mundo. At kahit nasa gitna sila ng opisina, sa oras na yun ay wala ng ranggo o titulo. Wala ng CEO at assistant. Wala kung hindi sila. Kapwa sila nilimot ng init at pagnanasa ng kanilang mga katawan. Kinabukasan,
Nagising si Jane sa tunog ng alarm mula sa kanyang phone. Mabilis niyang pinatay yun at agad napansin ang isang bagay. Hindi siya nasa kanyang apartment. Shucks! Mahina niyang bulong habang unti-unting napaupo. Nasa leather couch siya sa loob ng opisina ni Zeus. Balot sa coat nito at amoy pa rin ang kanyang pabango sa kanyang damit. Naalala niya ang bawat detalye ng kagabi. Ang halikan, ang init, ang mga salitang hindi nila masabi noon pero nailabas sa gitna ng gabing yun. Napatingin siya sa glass wall ng opisina. Doon nakita niya si Zeus, nakatalikod, nakatayo sa harap ng coffee machine sa minibar. Nakangiti ito nang mapansin siyang gising na. Good morning, Miss Assistant. Biro nito, hawak ang 2 tasa ng kape. Good morning, boss. Ganting biro niya pero hindi maikakaila ang pumumula ng kanyang pisngi. Inabot sa kanya ni Zeus ang kape at sabay silang umupo sa sofa. About last night, sabay silang nagsalita tapos natawang pareho. Okay, awkward. Tawa ni Jane, tinakpan ng mukha. Hindi naman, unless gusto mong magsisi? Tanong ni Zeus pero may bakas ng kaba sa tinig. Hindi ako nagsisisi, sagot ni Jane. Seryoso. Pero confused lang. I mean, boss kita. Tapos, ako pa yung assistant mo. Tapos, may fiancé ka. Correction, sagot ni Zeus. I don't have a fiancé anymore. Hindi na ngayon. I broke it off. I should have done that earlier. But you waited hanggang may spark na tayo. Putol ni Jane. Kalahating inis, kalahating natatawa. Exactly. Ngiti ni Zeus. Strategic timing. Napailing si Jane. CEO ka nga talaga. Lahat may plano. Ngumiti si Zeus at unti-unting tumagilid para harapin siya. Walang plano sa'yo, Jane. Kasi sa'yo, nagugulat ako araw-araw. At gusto ko yun. Namula ulit si Jane at mabilis na tumayo. Okay, kailangan ko na mag-report sa desk ko before we get caught again. Ngunit bago siya makalakad, hinawakan siya ni Zeus sa pulso. Dinner ulit mamaya? Tanong nito. Nakangiti. Napakagatlabi si Jane at pilit itinatago ang ngiti. Kung sagot mo pa rin yung dessert? Always, sagot ni Zeus. Kumindat pa. Kinagabihan, suot ni Jane ang isang simpleng itim na bestida. Elegante ngunit understated. Tulad ng kanyang personalidad. Nasa tapat siya ni Zeus. Naka-formal suit ngunit bukas ang unang 2 butones ng kanyang polo. Suabe, confident, CEO mode pero relaxed. Tahimik silang nagkakainan habang ang jazz music ay marahang tumutugtog sa background. Ngumiti si Jane, tila hindi mapakali. Sabi niya, sabay higop ng wine. Okay, inaamin ko na sa sarili kong ito na ang fanciest dinner na napuntahan ko with the most suspiciously charming CEO in the metro. Ngumiti si Zeus, halatang sanay sa banat ni Jane. Suspicious, nakakunot ang noo pero may ngiting pigil. It means you're up to something. Kumunot ang noo ni Zeus, kunwaring nasasaktan. Wow! So wala na talagang tiwala si Miss Assistant. After mo kong paiyakin, halik-halikan, tapos pagjakitin sa opisina? Sabay kagat sa labi ni Jane, naiilang sa pagbabalik ng alaala. Oo, medyo guarded na ako. Tumawa si Zeus at sumenya sa waiter. Ilang sandali lang, dumating ang dessert. Isang malaking chocolate lava cake. Over-decorated. May edible gold dust at halatang may extra element sa gitna. Napataas ang kilay ni Jane. Okay, wow! Dessert pa lang parang pang-proposal na ang plating. Ngumiti si Zeus at sa tonong medyo formal, pero halatang kabado. Sinabi niya, actually, kasi proposal na talaga yan. Sabay ngiti ni Zeus, biglang bumuka ang gitna ng lava cake. Sa loob nito,
Isang maliit na transparent case na may singsing, makintab, eleganteng design, at tila perpektong sinadya para kay Jane. Napatitig si Jane. Natigilan. Wait! What? Tumayo si Zeus. Huminga ng malalim at lumuhod sa harapan niya. Hawak ang singsing. Seryoso ngunit may ngiting hindi maitatago. Jane Mendoza. Paninimula niya. Hindi kita minahal dahil planado. Minahal kita kahit buong mundo ay against sa atin. At ngayon, gusto kong ipagsigawan sa lahat na ikaw lang ang gusto kong makasama. Sa opisina, sa gabi, sa mga kalituhan, at sa lahat ng deadline sa buhay ko. Natawa si Jane sabay takip sa kanyang bibig habang unti-unting tumutulo ang luha ng tuwa. Zeus, seryoso ka ba? May chocolate pa tong proposal mo. Exactly, sagot ni Zeus. Sweet, messy, unexpected, katulad natin. Huminga si Jane ng malalim, pinipigilan ng matinding kilig. Okay, fine. Yes! Yes! Nagsigawan ng ilang diners na nakasaksi sa eksena. Ang ilan ay pumalakpak pa. Tumayo si Zeus at niyakap si Jane. Masiglang binubulong ang mga salitang hindi na niya kayang pigilan. Pero for your information lang, boss. Bulong ni Jane habang yakap siya. May dagdag kang trabaho bukas. Bulong pabalik ni Zeus. Ano naman yun? Planuhin mo na yung kasal natin. May matching Excel sheets at graph. Challenge accepted. Bulong ni Zeus sabay kindat. Mrs. Soon-to-be Winthrop. Wakas.